Okay mga kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si DJ Ronnie, that's R-O-N-N-E-Y, ang lagi niyong kapintig tuwing umaga. At kumusta po yung ating mga tagapakinig dyan na natutulog pa? Naku, gising-gising na po. Ang inyong narinig ay ang tinig ni Ronel Del Rio, isang komentarista sa radyo sa Lipa, Batangas. Usapan sa araw na ito, kaya mga nako, tama na po yan, bangon na! At simulan na po natin ang araw na may positibong pananaw at pananampalataya sa ating ito po si DJ Ronnie. Halina mga kapintig, ang ating mga... Ito naman si Magiting Gonzales, isang library assistant at isa ring powerlifter na nakapanalo na ng maraming medalya. Wala kang spotter. Ayo! Easy. Si Cherry Pinpin naman ito, dating miyembro ng National Rifle Team na umani ng tagumpay para sa bansa at isa ring atleta ng Philippine Sailing Team. Ilan lamang sila sa higit sa 1 milyong Pilipino sa buong bansa na may kapansanan o ang tinatawag na Persons with Disabilities, PWD. Tulad nating lahat, ang mga PWD ay may mga karapatan, pati ang karapatang bumoto. Sa higit sa 18 milyong sambahayan sa Pilipinas, lampas sa 4% ang may mga kapamilyang may kapansanan. Sa bilang na ito, higit sa 2% ang registered voters. Noong eleksyon ng Mayo 2010, 53% lang ang aktual na mga bumoto. We have, as of today, 345,879 registered PWDs. Pero sa 345,000 na yan, malit na porsyento lang ang bumoto na PWDs. You see, the law is there, but it seems that the community itself, during when I started to vote, is not ready, and they were amazed. How will this person vote, no? There's a lack of awareness about persons with disabilities. What happens to those who use wheelchairs? Where are the ramps? There is no priority lane. We have all these hearing people flocking to the precincts, and then you have this one blind person needing assistance. Is there anyone there to assist him? For those in wheelchairs and with other disabilities, for the deaf, is there an interpreter present? Kung makita rin nila na may weight yung votes ng PWD, bigyan rin kayo ng atensyon. Ang mga samahan ng PWD ay masugid na nagtutulak upang maitaas ang kamalayan ng mga may kapansanan sa karapatan nila bilang botante. Pag-ibayuhin ang pagtataguyod ng mga pangangailangan nila at pagtibayin ang kakayahan ng mga tumatangkilik na NGO. At present, ang main project namin ngayon is yung voters registration. Para hindi mahirapan, may isang lugar lang na pumili kang pupunta. Habang nagsiseminar kayo, nagre-register na iba. Ano ba ang saloobin ng marami sa mga PWD? Para sa kanila, hindi dinidinig ng lipunan ng kanilang tinig. Ramdam din nila na wala silang impluwensya kahit sa loob ng kanilang mga pamilya. Bagamat pamilya rin ang kanila naaasahang makatutuwang sa kanila. Yung mga kapatid niya po, hindi sila marunong masyadong mag-side. Pagkatapos niyang kumain, lalabas na siya, pupunta na siya sa mga kaibigan niyang mga deaf. Kasi wala siya makausap dito sa bahay, siguro nabuboring siya. Pagkakain niya, sabi niya mag-work daw siya, pupunta na siya noon. So hindi ko siya mapigilan. Ikinalulungkot din ng mga PWD na ang pagtingin sa kanila ng pamayanan ay bilang isang minoridad na sektor, hindi pinapansin, hindi pinakikinggan, at hindi ibinibilang sa kalahatan. I would like to put it as persons with disabilities in the Philippines is least prioritized. We have a voice, and people in the government should pay attention to us. We are persons with disabilities, and we have the right to vote. The bottom line is, we're all Filipinos. Are you saying that because I am deaf, I should not be allowed to vote? That's not fair. I should be able to vote. All persons with disabilities should be given the chance to vote because that is our right as Filipinos. Karamihan sa kanila ay hirap sa buhay. Walang alam na takbuhan kapag may krisis. Walang paraang makalapit sa mga welfare offices sa oras ng pangangailangan. Tulad natin, kailangan ng mga PWD ng kaunting tulong at suporta. Dahil dito, kumikilos ang pamahalaan at ibang mga organisasyon
upang mapadali para sa kanila ang pagrerehistro at pagboto. Nagtutulong-tulong din ang media, ang mga NGOs at mga samahan ng PWD upang maisulong ang kanilang kapakanan. Pinasimula ng mga leader ng mga samahan ng PWD ang pagkakaroon ng satellite voter registration sites sa mga malls sapagkat ito'y madaling puntahan at maginhawa para sa mga PWD. Maging ang mga mambabatas ay nakisama sa pagsulong ng layunin ng mga PWD sa pamamagitan ng mga panukalang batas na nagmumungkahi ng pagkakaroon ng sign language at closed captioning sa media. Si Pangulong Noynoy Aquino mismo sa pagdiriwang ng ika-26 na anibersaryo ng Apolinario Mabini Awards ay binigyang diin ang pagpapahalaga ng kanyang administrasyon sa mga programa para sa pagpapabuti ng buhay ng mga PWD. Humigit kumulang 1 milyon ang naitalang mga Pilipinong may kapansanan at natutugunan na ngayon ang kanilang mga pangangailangan sa kalusugan, nutrisyon at edukasyon. Noong nakaraang 2011, sa pamamagitan ng mga pahayagan at sa pamamahagi ng mga leaflets, ipinaalala ng COMELEC sa mga PWD ang kahalagahan ng paggamit nila ng kanilang karapatang bumoto. Naglabas ang COMELEC ng isang infomercial ukol dito na ipinakita sa telebisyon at kumalat sa internet. Mahagi din ang COMELEC ng isang voter registration guide para sa mga PWD. Nakatala dito ang mga kwalifikasyon ng mga magrerehistro. Ito ay mga Pilipinong PWD, 18 taong gulang pataas, may 1 taong paninirahan sa Pilipinas, at 6 na buwang paninirahan bago mag-eleksyon sa mga lugar kung saan nila balak bumoto. Ipinaliliwanag din kung sinong mga PWD ang dapat mag-update ng kanilang mga records. Ito ay mga dating rehistrado na hindi na itala kung ano ang kanilang kapansanan o kaya yung mga nagkaroon ng kapansanan matapos magrehistro. Pinasusulat din sa form kung anong uri ng pagka-asiste ang kailangan ng PWD. Kailan dapat magrehistro? Ngayon hanggang sa huling araw ng Oktubre taong 2012 sa tanggapan ng election officer o kaya sa mga satellite sites. Magkakaroon ng express lanes para sa mga PWD. Gayon din bibigyang prioridad ang mga PWD, mga buntis at mga detainees. Sino ang maaaring mag-assist sa mga PWD? Una, sila'y dapat nasa tamang edad ng pagboto. Ang mga maaaring assistors ay ang election officer, miyembro ng isang accredited citizens arm, kamag-anak ng PWD hanggang sa ika-4 na antas, o sino mang pinagkakatiwalaan ng PWD na kasama niya sa bahay. Sa pagrerehistro, kailangan magpresenta ng valid ID sa election officer. Punuin ng application form at ang supplementary data section kung saan isusulat ang uri ng tulong na kailangan ng PWD. Lahat ito ay isusumite sa election officer. Susunod dito ay ang pagkuha ng fingerprint at ang panunumpa. Once we have fully empowered PWDs, then they'll be listened to by our government policy makers. That would mean more active participation on their part in local and national affairs. I encourage you, persons with disability, to vote. Why? Because it's our right. You, as a disabled person, would be able to make a big change if you were to vote. You cannot hide at home and hope the better people will come along, because the better people will not be chosen unless you come out and vote. But I was very happy that COMELEC is opening their doors and really giving focus and using their resources to allow, to help, to assist persons with disabilities to enjoy the right to suffrage. Hindi lamang ang pamahalaan, mga NGOs at ibang mga sapian ng mga PWD, kundi marami sa ating mga kababayan ang gumagawa ng paraan upang makatulong sa mga PWD. Kayo rin ay maaaring makibahagi sa pagsusulong sa kapakanan ng PWD. Kung nais ninyong tumulong sa kahit anong paraan, ipaalam niyo po sa amin. Bumisita sa www.fullyablednation.com.